walang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan. Kasama nating inaalala sa pagdiriwang na ito ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at mga anniversaries. Ganon din yung mga nagnanais sa maglingkod sa pamahalaan in their own humble capacity. Isasama natin sa Diyos o isasama natin sa ating kahilingan sa Diyos ang lahat ng miyembro ng ating pamilya, lalo na yung mga hindi natin kasama sa pagdiriwang na ito. Sila'y ating ipapanalangin. Ganon din po yung intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating iba't ibang social media platforms, ganoon din po yung mga nasa ating live streaming at ang ating sumusubaybay sa pamamagitan ng ating radio station. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin mo na pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon
si Kristo Jesus, namuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipagkaisa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo, na kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay, dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama si Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Ang kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin niyang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! Hallelujah! Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po ako magbigay ng pagninilay sa ating mga pagbasa ngayong umagang ito, nais ko muna pong bumati ng isang maligayang kaarawan sa pari na kasama nating naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, si Father Jesse Pentinio. Ngayon po ay kanyang kaarawan. Kasabay ng ating pagbating yan, kayo pong lahat ay amin ding binabati at wini-welcome dito sa National Shrine of St. Padre Pio, lalo na po yung mga nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Marami sa inyo ay galing pa sa malalayong lugar, kaya kayo po ay aming wini-welcome sa Pambansang Dambana. Ganon din po ating ipinagdarasal at nawa ay patuloy na ang kanyang pagaling sa dating Arsobispo ng Lipa, ang Archbishop Ramon Arguelles, na nasa Cardinal Santos dahil sa kanyang laparoscopy because of his gallbladder. Nawa po kayo ay pinagdadasal namin kay Santo Padre Pio na maging daglian o mabilis ang inyong paggaling at makalabas ng ospital sa lalong madaling panahon. For sure, makaka-relate po kayo sa aking sasabihin, sapagkat ito'y bahagi ng superstitious belief natin o ng marami sa atin. Halimbawa, pag kayo ay pumunta sa patay at nakiramay, anong sabi? Huwag na huwag daw didiretso sa inyong tahanan. Kailangan daw ay dumaan muna sa isang restaurant o sumabit muna kayo kahit saan mang lugar. Basta huwag didiretso sa tahanan dahil kailangan daw magpagpag. Natatawa si Sister Sonia, siguro nagpapagpag din nito. That's superstitious belief. O di kaya, pagka tayo ay kumakain at merong isang aalis, anong sabi? Paiikutin ang plato at baka daw hindi na magkaasawa. Ay paano kung pari ang inyong bisita at aalis? Talaga namang hindi na mag-aasawa ang pari. O di kaya, wag daw gagawa ng hagdan na divisible by 3. Kapag ka daw kayo gagawa ng bahay, ang hagdan ninyo ay huwag gagawing divisible by 3. Dahil yun daw ay oro, plata, mata. Oro for gold, plata for silver, and mata for death. Kaya lagi daw yung tinatapakan ang kamatayan kapag 3 lang or divisible by 3 ang inyong hagdan.
Ang iba, yung elevator, ayaw ng may 13th floor kasi yun daw ay malas. Pag nakakita ng, ano bang tawag doon? Yung bukol sa lupa, yun daw ay mag-iingat daw sapagkat yun daw may nuno doon, may nuno sa punso. At pag may nawawalang gamit, anong sinasabi? Kinuha ikaya ng duwende. Ano ho? Ang dami nating paniniwalang ganito. Na kung minsan, hindi lang kung minsan, na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tila baga kulang o nagbabadya na kulang ang ating pagkaunawa at paniniwala sa Panginoon who is the God of everything, o who is a powerful God. Kaya nga, maganda ang paalaala ni San Pablo. Mag-ingat kayo sa mga mapanlinlang at mga maling turo. Ayan po ay halimbawa ng mga maling paniniwala bilang binyagan at bilang Kristiyano. Sasabihin ng iba, ay wala namang mawawala, Father, kapag kami naniwala. Meron. Malaki ang nawawala. Ano ang nawawala? Ang nawawala sa inyo ay ang paniniwalang mas makapangyarihan ng Diyos kaysa mga superstitious belief na ito. Ang nawawala sa inyo ay ang maging nasa side ng katotohanan. Pag natuwa sa bata, di ba may mga batang cute? Pag natuwa, lalawayan. Puwera bati po. Kung makakapagreklamo lo yun ng bata, ay baka nagreklamo na sa atin, Nanay, Tatay, baho naman ang inyong laway. Ano ha? So kung minsan ganito tayo, mas higit nating pinaniniwalaan ang superstitious belief kaysa sa turo ng simbahan tungkol sa Diyos. Mas higit nating pinaniniwalaan at madali tayong mualoko sa maling turo kaysa sa turo ng simbahan. Kaya tayo ay pinag-iingat ni San Pablo sa unang pagbasa. At hindi lang tayo pinag-iingat. Ang sabi niya, lagi tayong manatili sa Diyos nang hindi tayo malinlang. At paano ba tayo mananatili sa Diyos? Palaging magdadasal. Discernment should always be part of our daily life. Kapag tayo'y laging nagdadasal, kapag laging kinokonsulta natin ang Diyos, lalo na sa mga major decision natin sa buhay, hindi tayo maliligaw at siguradong laging tama ang ating desisyon. Hindi tayo basta-basta madadala ng emosyon lamang. Sa ating mabuting balita, yan muna ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bago siya pumili ng 12 at magsimula ng kanyang public ministry, ano ang kanyang ginawa? Pumunta muna sa burol, nagdasal, nagdiscern. Ito ba ang kalooban ng Diyos Ama? At pagkatapos niyang makapagdasal, saka siya nagdesisyon na pumili ng 12. Eh kung ang Panginoon nga, nagdadasal na, nagdediscern na, may nakapaghudas pa, ay di lalo na tayo. Na hindi araw-araw ay nagdadasal, na nagdadasal lamang kapag may hihilingin sa Diyos, ay di lalo nang mas prone tayo na magkamali. Kaya nga, mga kapatid, paalaala sa atin ng ating ikalawang pagbasa. Let us make prayer be part of our day-to-day life. Gawin natin ang pananalangin ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay upang hindi tayo magkamali ng ating desisyon, upang ang ating desisyon ay alam nating mula sa Diyos, alam nating kalooban ng Diyos. Ganyan ang
tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ganyan ang binyagan. Ang tunay na binyagan, bago ang lahat, inuuna muna ay Diyos. Kinukonsulta muna ang Diyos sa lahat ng kanyang desisyon sa buhay. Ang tawag po diyan sa ibang salita is discernment. When we decide for our family, when we decide for ourselves, when we decide to do things other than serving our family, we should first consult God and know His will. At yan ang nagagawa ng panalangin. Ang pananalangin ang siyang nagbubuka sa atin para alamin ang kalooban ng Diyos. At pag nalaman natin ang kalooban ng Diyos, yun po ang ating sundin. Huwag nating kontrahin. Prayer does not only open our eyes into the realities of faith, it also deepens our relationship with God, with Jesus. Kaya nga paalaala ni San Pablo, manatili kayo sa Panginoon upang huwag tayong malinlang ng masama, upang huwag tayong malinlang ng mga nagtuturo ng masama, upang huwag tayong maligaw ng nagdadala sa atin sa masama. Mga kapatid, sana'y maging bahagi ng buhay natin. Hindi lamang ang magnilay sa kung ano ang tamang gawing desisyon sa buhay. Sa ating pagninilay, sana'y maging laging kabahagi ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at lagi sanang konsultahin natin ang Diyos sa anumang desisyon na gagawin natin sa buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit tatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo, ayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapapasa amin
ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ko, tanging
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kahigipitan. Sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam din po namin mula sa main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang CLEGO or Clean As You Go sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating pong 14 ng Setyembre ay sisimulan natin ang Misa Nobina sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mga mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobina.
Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan. Salamat po. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at iba pa na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.